Tinakpan ng huwad na pag-ibig ang lason sa aking tiya. Habang ako ay naghihingalo, sa pighati, masayang naghahalikan ang asawa ko at ang pinag-aral kong pinsan sa sarili kong kusina. Inakala ng demonyo na malapit na akong mamatay at mapapasa kanya na ang lahat. Ngunit nagkakamali sila. Mula sa abo ng aking pagkawasak, babangon ako upang bawiin ang akin. Handa na ba silang tikman ang bagsik ng isang inang nagising sa katotohanan? Masyado yatang matapang ang lasa ng tsa ni Ate Clara. Ngayon baka makahalata siya. Dagdagan ko pa kaya ng honey para hindi niya malansahan ang lason. Ikaw bahala, babe. Basta siguruhin mong hindi na siya aabot sa susunod na buwan. Malapit nang ma-approve ang life insurance niya tapos solo na natin ang La Esperanza. Umalingaw-ngaw ang palitan ng mga boses na yon mula sa voice memo ng naiwang telepono sa ibabaw ng kama. Sa mga sandaling iyon, maingat at puno ng pagmamahal na tinutupi ni Clara ang paboritong asul na polo ni Dante, ang damit na isusuot sana ng lalaki para sa kanilang nalalapit na anibersaryo. Sa ibabaw ng mesa sa kanyang tabi ay isang puting sobreng naglalaman ng buwanang allowance ni Rosa, ang pinsang itinuring niyang tunay na nakababatang kapatid at ginapang niya sa pag-aaral hanggang makatapos. Habang patuloy na naglalaro ang halakhak ng 2 taong pinakamamahal niya mula sa telepono, dahan-dahang dumulas ang sobre mula sa kanyang mga nanginginig na daliri at tahimik na lumapag sa sahig. Ang kanyang lalamunan ay tila sinakal ng isang hindi nakikitang kamay, nagdudulot ng matinding pait na halos hindi niya malunok. Nawala ang pakiramdam ng kanyang mga binti at ang buong paligid ay unti-unting nagdilim. Sa isang iglap, nagkaroon ng malinaw at malagim na kasagutan ang pabalik-balik na matinding pananakit ng kanyang ulo at ang madalas na pamamanhid ng kanyang mga kalamnan nitong mga nakaraang linggo. Hindi ito simpleng pagod mula sa pag-aalaga ng pamilya, kundi isang unti-unting pagpatay na pinlano sa loob ng mismong tahanang pinaglaanan niya ng kanyang buong buhay. Bumukas ang pinto ng silid at nagdala ng pamilyar na amoy ng pabango na dati ay nagpapapanatag sa kanyang puso. Pumasok si Dante na may dalang napakatamis ng ngiti habang lumalapit sa kanya. Yumuko ang lalaki at idinampi ang isang malambot na halik sa noo ni Clara, isang kilos na ngayon ay sumusugat sa kanyang kaluluwa. Nagtanong si Dante sa malambing na tono kung bakit tila namumutla ang kanyang mahal na asawa at kung sumasakit na naman ba ang ulo nito. Ginamit ni Clara ang pinakahuling patak ng kanyang lakas upang pigilan ang pagbuhos ng mga luhang nagbabadyang tumulo. Pilit siyang humugot ng isang ngiti mula sa kanyang nadudurog na pagkatao at mahinang sumagot na marahil ay kulang lamang siya sa tulog. Bago pa man makasagot ang kanyang asawa, pumasok si Rosa na may dalang isang maliit na tray. Ang mukha ng dalaga ay napakaaliwalas at puno ng huwad na pag-aalala habang inilalapag ang isang umuusok na tasa sa mesa. Malamig na sinabi ni Rosa na ipinagtimpla niya ng herbal tea ang kanyang Ate Clara upang tuluyang mawala ang nararamdamang bigat sa ulo nito. Sa ilalim ng malapad na manggas ng kanyang duster palihim na ibinaon ni Clara ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Sa gitna ng kanyang pagpipigil, saglit na umilaw ang screen ng telepono ni Dante na hawak pa rin ng lalaki, nagpapakita ng isang bagong mensahe mula sa isang numerong nakapangalan lamang sa inisyal na "Dis nagtatanong kung kailan mailalabas ang pondo." Walang ideya si Clara kung sino ang misteryosong nagpadala nito, ngunit nadagdagan ang panganib na nakadagan sa kanyang dibdib. Dahan-dahang inabot ni Clara ang mainit na tasa. Isang tanong ang paulit-ulit na sumasaksak sa isipan ni Clara, inuusal ng kanyang nagdurugong puso kung bakit kailangang suklian ng ganitong kalupitan ang lahat ng kanyang pagmamahal at sakripisyo. Bago pa man dumampi ang nakakapasong gilid ng tasa sa kanyang mga labi, sinadya ni Clara
na manginig ang kanyang mga kamay. Binitawan niya ang hawakan at ang pagbagsak ng mamahaling porselana sa matigas na marmol ay nagdulot ng pagkakalat ng mga basag na piraso at pag-agos ng mainit na likido sa sahig. Mabilis na nagkunwaring naguguluhan at humihingi ng tawad si Clara, idinadahilan ang biglaang pamamanhid ng kanyang mga daliri. Habang nagmamadaling kumuha ng pamuna si Rosa sa kusina at naiinis na nag-iwas ng tingin si Dante, sinamantala ni Clara ang pagkakataon. Kumuha siya ng makapal na piraso ng tissue mula sa kanyang bulsa, isinawsaw sa tumulong tsaa at mabilis na piniga ang katas papunta sa isang maliit na bote ng gamot na palagi niyang dala. Kinabukasan ng umaga, ginamit niyang dahilan ang pabalik-balik na ubo ng 7 taong gulang na anak nilang si Maya upang makalabas ng bahay at makapunta sa ospital. Habang yakap-yakap ang inosenteng bata sa loob ng sasakyan, pilit na nilalabanan ni Clara ang panginginig ng kanyang buong katawan. Alam niyang ang tanging taong makakatulong sa kanya ngayon ay ang kanyang kababata at pinagkakatiwalaang doktor na si Gabriel. Pagdating sa klinika agad na ipinagkatiwala ni Clara ang maliit na bote ng likido kay Gabriel at nagmakaawang suriin ang kanyang dugo ng palihim. Nang lumabas ang resulta makalipas ang ilang oras, bumalatay ang matinding puot sa mukha ng doktor, ngunit pinanatili nito ang propesyonal na tindig upang hindi takutin ang pasyente. Kinumpirma ni Gabriel na ang tiya ay may halong isang uri ng mabagal na neurotoxin na unti-unting sumisira sa nervous system at kakayahang mag-isip ng isang tao. Sa pagkarinig ng kumpirmasyong yon, tuluyang gumuho ang pader na itinayo ni Clara. Walang lumabas na hikbi mula sa kanyang bibig, ngunit ang sunod-sunod na pag-agos ng masaganang luha ay nagpabigat sa kanyang paghinga. Nakita ni Gabriel ang matinding pighati ng babaeng matagal na niyang palihim na itinatangi. Lumapit siya, inabot ang isang malinis na panyo at marahang hinagod ang nanginginig na likod ni Clara. Ang init ng palad ng lalaki ay nagbigay ng isang pambihirang pakiramdam ng kaligtasan na matagal nang ipinagkait kay Clara sa sarili nitong tahanan. Naalala ni Gabriel ang nakagawian ni Clara nung bata pa sila na nagpipigil ng hininga kapag labis na nasasaktan, kaya't inilapit niya ang kanyang mukha at malambing na bumulong. "Huminga ka, Clara. Nandito lang ako. Hindi kita pababayaan." Matapos ang mahabang sandali ng pagbawi ng lakas, binuo nila ang isang mapanganib na plano na tatawagin nilang Dementia Protocol. Magbibigay si Gabriel ng palihim na panlaban sa lason na iinumin ni Clara araw-araw upang maprotektahan ang kanyang pisikal na pangangatawan. Kapalit nito, kailangang magpanggap si Clara na tuluyan ng gumagana ang lason at unti-unti na siyang nawawalan ng katinuan, isang huwad na kabaliwan upang linlangin sina Dante at Rosa habang siya ay nangangalap ng ebidensya. Habang mariing ipinapaliwanag ni Gabriel ang mga panganib ng plano, isang madilim na anino ng lalaki ang dumaan at tumigil sa likod ng malabong salamin ng pinto ng klinika, tila nagmamasid sa kanilang bawat galaw bago mabilis na naglaho. Binaliwala nila ito sa pag-aakalang isa lamang itong nagdaraang pasyente at nagpatuloy sa kanilang matibay na sumpaan na lalabanan ang kasamaan ng mga taong sumira sa tiwala ni Clara. Nang makauwi si Clara sa kanilang malaking bahay, sinalubong siya ng mabigat at nakakasakal na hangin ng pagkukunwari. Oras na upang simulan ang kanyang pagbabalat kayo. Humakbang siya papasok sa sala, ngunit hindi niya hinubad ang kanyang mga sapatos, isang panuntunan na mahigpit niyang ipinagbabawal at palaging sinusunod sa loob ng kanilang tahanan. Naglakad siya na may mabibigat na paa, iniwan ang mga bakas ng dumi sa malinis na karpet at huminto sa gitna ng silid upang tumitig sa blangkong pader na tila walang nakikita at walang naririnig. Mula sa itaas ng hagdan, pinagmasdan siya ni Dante na may malamig na mga mata. Walang bakas ng pag-aalala o habag sa mukha ng asawa,
Sa halip unti-unting gumuhit ang isang nakakakilabot na ngisi sa mga labi nito. Ang tanging sumasagot sa nakakabinging katahimikan ng buong kabahayan ay ang patuloy at walang patid na paggalaw ng pendulum ng malaking orasan. Sa dingding na tila binibilang ang mga natitirang sandali ng huwad na kapayapaan sa buhay ng isang inang handang isugal ang sariling katinuan. Sinimulan ni Clara ang unang araw ng kanyang pagbabalat kayo sa ilalim ng malamlam na liwanag ng umaga. Nakatayo siya sa harap ng marmol na counter ng kusina. Ang kanyang mga mata ay tuwid na nakatingin sa kawalan habang ang kanyang mga kamay ay awtomatikong gumagalaw upang ipaghanda ang asawa. Sa halip na asukal 2 malalaking kutsara ng asin ang inilagay niya sa mainit na kape. Nang humigop si Dante agad na nagkasalubong ang makapal nitong kilay at napangiwi sa labis na alat. Ibinaba ng lalaki ang tasa nang may diin sa lamesa at nagreklamo kung bakit tila nakalimutan na ng kanyang asawa ang simpleng pagtitimpla ng inumin. Hindi sumagot si Clara na natili lamang siyang nakatayo na parang isang estatwang walang kaluluwa habang ang kanyang puso ay nagpupumiglas sa puot. Mabilis na lumapit si Rosa upang bawiin ang tasa umaarte bilang isang maasikasong tagapagligtas habang pasikretong nakikipagpalitan ng makahulugang tingin kay Dante. Hindi nagtagal ay dumating ang biyenan niyang si Doña Carmen Carga, ang mayamang amoy ng matapang na pabango at ang bigat ng kanyang mga panlait. Agad na pinukol ng matandang babae ng masasamang salita, si Clara, tinawag itong isang malaking pabigat na wala ng silbi sa negosyo at palamunin pa sa bahay. Humugot ng malalim na paghinga si Dante at pilit na ipinagtanggol ang asawa. Sinasabing may sakit lamang ito at kailangan ng unawa, ngunit ang kanyang tono ay puno ng pagkayamot at pagkainip. Sa gitna ng litanya, binanggit ni Doña Carmen na kailangan niya ng malaking pera, bukas na bukas din upang bayaran ang isang malaking utang na hindi niya tinukoy kung saan nagmula. Ang impormasyong ito ay tahimik na itinanim ni Clara sa kanyang isipan habang pinapanatili ang blangkong reaksyon sa kanyang mukha. Nang hapon ding iyon, pinaupo nila si Clara sa malambot na sopa sa sala habang nakaharap sa nakapatay na telebisyon. Inakala nilang ang kanyang isip ay naglalakbay na sa ibang dimensyon, ngunit ang hindi nila alam ay malinaw na nakikita ni Clara ang lahat ng nagaganap sa kusina sa pamamagitan ng refleksyon sa malaking salamin sa gilid ng dingding. Nakita niya kung paano haplusin ni Rosa ang dibdib ni Dante, kung paano yumuko ang kanyang asawa upang halikan ang leeg ng dalaga, at kung paano sila maganggitian ng puno ng kasakiman. Ang dibdib ni Clara ay tila binibiyak ng isang mapurol na patalim. Nanlalamig ang kanyang mga kamay at halos hindi siya makahinga sa matinding selos at panghihina. Ngunit pinilit niyang huwag kumurap. Nilabanan niya ang pagnanasang tumayo at manakit ibinabaon ang kanyang matinding pighati sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Pagsapit ng gabi ng tulog na ang buong kabahayan, dahan-dahang pumasok si Clara sa kwarto ng kanyang 7 taong gulang na anak. Tahimik niyang inayos ang gusot na kumot ni Maya at pinagmasdan ang inosenteng mukha nito. Doon lamang tuluyang bumigay ang kanyang mga luha. Umiyak siya nang walang anumang boses ang kanyang balikat ay matinding nanginginig sa sakit ng isang inang hindi maipaliwanag sa sariling anak kung bakit kailangan niyang maging malamig at malayo. Ang kanyang mga luha ay pumatak at bumasa sa punda ng unan ni Maya, isang tahimik na paghingi ng tawad sa batang hindi nakakaintindi ng mapait na katotohanan ng mundo ng mga matatanda. Kinaumagahan, bago sumikat ang araw palihim, na lumabas ng bahay si Clara upang makipagkita kay Gabriel sa isang tagong bahagi ng hardin ng ospital. Nang magkaharap sila agad, na kinuha ng doktor ang kanyang palad upang suriin ang kanyang pulso. Ang hinlalaki ni Gabriel ay nagtagal sa ibabaw ng manlamig na balat ni Clara, nagbibigay ng isang napakainit at nakakapayapang pakiramdam na tumagos
hanggang sa kanyang naghihingalong puso. Ang simpleng paghaplos na yon ay isang tahimik na pangako ng kaligtasan na pumawi sa kanyang takot. Iniabot ni Gabriel ang unang dosis ng gamot na panlaban sa lason at malambing na nagbabala itong makakaranas siya ng matinding pagkahilo. Tumingala si Clara sa mga mata ng lalaki at nakita niya ang matinding pag-aalala at labis na pagnanais na protektahan siya, isang wagas na pag-ibig na matagal nang nakatago sa likod ng pagiging magkaibigan. Nang makauwi si Clara, ang buong pasilyo ay binalot ng dilim ng madaling araw. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang silid, lumabas si Rosa mula sa pinto ng opisina ni Dante. Ang mga itaas na butones ng blusa ng dalaga ay sadyang nakabukas, nagpapakita ng magulong kasuotan na nang-aasar sa kung ano ang ginawa nila sa loob ng silid. Isang mapanlait na ngiti ang sumilay sa labi ni Rosa habang may hawak itong baso ng tubig. Upang subukin kung talagang nawala na ang katinuan ng kanyang amo, sinadya ni Rosa na bitawan ng baso ng eksakto sa harapan ng mga paa ni Clara. Ang pagbagsak ng salamin at ang pagkadurog nito sa matigas na sahig ay nagpadala ng matatalim na piraso. Sa paligid, ang ilan ay mapanganib na dumikit sa hubad na paa ni Clara. Nakatitig si Rosa sa mga mata ni Clara, naghihintay kung sisigaw ito sa gulat o iiyak sa sakit. Habang si Clara ay nanatiling nakatayo sa gitna ng mga basag na piraso, pinipilit na lunukin ang kanyang sariling kaluluwa upang hindi masira ang pinakamahalagang pagbabalat kayo ng kanyang buhay. Nanatiling walang kibo si Clara habang tinititigan ang mga basag na piraso ng salamin sa kanyang harapan. Wala siyang ipinakitang gulat o sakit kahit na nararamdaman niya ang hapdi ng isang maliit na hiwa sa kanyang sakong. Kinuha niya ang walis at pandakot nang may mabagal at mekanikal na kilos, tila isang makinang walang pakiramdam. Ang bawat pagtama ng matigas na hibla ng walis sa mga kristal na labi sa sahig ay naglalabas ng tunog ng pagkayod na dumaan sa tahimik na pasilyo. Nakangisi si Rosa habang pinapanood ang kanyang ate Clara, kampante, sa paniniwalang ang lason ay tuluyan ng sumira sa talino at tapang ng babaeng dati niyang kinatatakutan at kinakainggitan. Pagdating ng hapon, pumasok si Dante sa kanilang silid at pabayang inilapag ang ilang puting papel sa ibabaw ng mesa. Ang mga ito ay mga blankong dokumento para sa paglilipat ng mga ari-arian at shares sa La Esperanza. Dahil sa pag-aakalang wala ng kakayahan si Clara na magbasa o umunawa ng anumang legal na kasunduan, hindi na nag-abala ang lalaki na itago ang mga ito. Dito rin mauuwi ang lahat, Clara. Mas mabuting mapunta sa akin kaysa mawala lang sa wala. Bulong ni Dante habang hinahaplos ang buhok ng asawa nang may halong pandidirong nakatago sa likod ng huwad na pagkalinga. Nang lumabas si Dante upang sumagot ng isang tawag, mabilis na nagbago ang anyo ni Clara. Ang kanyang mga mata na kanina ay maputla at walang buhay ay biglang nagningning sa talino at puot. Kinuha niya ang kanyang lihim na telepono at mabilis na kinuha ang malilinaw na litrato ng bawat pahina, tinitiyak na ang bawat detalye ng kanilang balak na pagnanakaw ay may katapat na ebidensya. Samantala, sa kabilang bahagi ng bahay naririnig ang boses ni Doña Carmen na tila hindi mapakali. Ang matandang babae ay paulit-ulit na naglalakad sa sala. Ang kanyang mga mamahaling hiyas ay kumikinang sa tuwing tinatamaan ng ilaw mula sa bintana. Naririnig ang marahas na pagbuntong hininga nito habang muling binabasa ang isang liham ng paniningil. Kailangan niya ng malaking halaga upang bayaran ang kanyang utang sa pagsusugal bago malaman ng kanyang anak. Nakita ni Clara ang pagkakataong ito upang magtanim ng kaguluhan sa loob ng kanilang kampo. Naglakad si Clara patungo sa sala na may tila lito at pautal-utal na pananalita. Nagsimula siyang bumulong tungkol sa mga numerong alam niyang magpapaamo sa gahamang pandinig ng kanyang biyenan. 2,
4, 9, nasa loob ng itim na kahon. Doon itinago ni Dante ang para kay Mama. Udyok ni Clara habang nakatitig sa kawalan. Agad na tumigil si Doña Carmen at nanlaki ang mga mata. Alam niyang iyon ang kombinasyon ng vault sa opisina ni Dante. Ang sakim ng ngiti ay dahan-dahang gumuhit sa mukha ng matanda habang iniisip na ang sariling anak ay may itinatagong yaman para sa kanya. Nang sumapit ang gabi at ang lahat ay tila payapa, na nagtago si Clara sa likod ng makapal na kurtina sa pasilyo. Pinanood niya mula sa dilim ang dahan-dahang pagpihit ng doorknob ng opisina ni Dante. Pumasok si Doña Carmen na may dalang maliit na flashlight. Ang liwanag nito ay sumasayaw sa mga dingding habang mabilis na lumalapit sa safe. Sa bawat pag-ikot ng dial ng vault, ang tunog ng mekanismo sa loob nito ay nagbibigay ng babala ng isang nalalapit na pagkakataon. Tagumpay na nabuksan ng matanda ang pinto at mabilis na kinukuha ang mga bungkus ng pera na nakatali ng goma. Ngunit ang hindi alam ni Doña Carmen ay ang pagbabalik ni Dante ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Ang tunog ng pagbukas ng pangunahing pinto ng bahay ay nagpadala ng kaba sa buong katawan ni Clara, ngunit hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa planong kanyang nasimulan. Narinig ang mabibigat na hakbang ni Dante sa hagdanan papalapit sa kanyang opisina. Ang bawat yabag ay tila isang babala ng paparating na unos. Huminto ang mga hakbang sa harap ng pinto at ang anino ni Dante ay humaba sa ilalim ng liwanag ng pasilyo habang dahan-dahan niyang itinutulak ang pinto. Nanatiling nakakubli si Clara, pinipigil ang kanyang paghinga habang hinihintay ang pagsabog ng galit na maghahati sa pamilyang binuo sa kasinungalingan. Ang pagbukas ng pinto ay nagdulot ng isang matalim na liwanag na tumama sa gulat na mukha ni Doña Carmen. Nanigas ang matanda habang hawak pa rin ang mga bungkos ng pera habang si Dante ay nakatayo sa bukana ng silid na may madilim na anyo at nagngangalit na mga mata. Ang boses ng lalaki ay gumaralgal sa galit nang tanungin niya ang sariling ina kung ano ang ginagawa nito sa loob ng kanyang lihim na vault. Nagkandara pa si Doña Carmen sa paghahanap ng idadahilan, pilit na ibinabalik ang pera habang nanginginig ang mga kamay, ngunit ang tiwala sa pagitan ng mag-ina ay tuluyan ng nagkapira-piraso. Pumasok si Rosa sa silid dahil sa ingay at sa gitna ng tensyon siya ang naging mabilis na biktima ng puot ni Dante. Isinisi ni Dante kay Rosa ang pag-iiwang bukas ng pinto ng opisina, binulyawan ng dalaga, at tinawag na irresponsableng katulong sa harap ng kanyang biyenan. Nakita ni Clara mula sa dilim ang pagkapahiya sa mukha ni Rosa ang paraan ng pagkakagat ng dalaga sa kanyang labi hanggang sa mamuti ito at ang pagpuyos ng galit sa mga mata nito na tila isang bulkang mayon na nakahandang sumabog. Kinabukasan sa ilalim ng malalabay na sanga ng mga puno sa hardin ng ospital, nakatagpo ni Clara ang isang sandali ng kapayapaan na tila isang panaginip sa gitna ng kanyang bangungot. Dumating si Gabriel na may dalang isang supot ng mainit pang ensaymada, ang paboritong kakanin ni Clara na may makapal na keso at asukal. Habang magkatabi silang nakaupo, sa isang lumang bangko ang amoy ng sariwang tinapay at ang malamig na simoy ng hangin ay nagbigay ng kakaibang ginhawa sa nanunuyong kaluluwa ni Clara. Sa sandaling iyon, hindi siya ang biktima o ang nagbabalat kayong baliw, kundi ang babaeng matagal nang minamahal ni Gabriel mula sa malayo. Nagkaroon ng bahagyang tawanan sa pagitan nila, isang tunog na matagal nang hindi narinig mula sa mga labi ni Clara. Ngunit biglang natigil ang lahat nang mapansin ni Gabriel ang isang kulay ube na pasa sa maputing braso ni Clara, bakas ng mahigpit na pagkakahawak ni Rosa noong nakaraang gabi. Nagdilim ang mga mata ng doktor, ang kanyang mga panga ay nagtagis sa labis na pag-aalala at pagnanais na protektahan ang babae. Marahan niyang hinawakan ng pulso ni Clara, ang kanyang hawak ay napakalambing at puno ng pag-iingat
na tila ba gawa ito sa marupok na bubog. Bago sila maghiwalay, napansin ni Gabriel ang isang maliit na mumo ng ensaymada na naiwan sa gilid ng labi ni Clara. Sa halip na sabihin ito, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay at gamit ang kanyang hinlalaki ay marahan itong pinunasan. Ang balat sa balat na pagtatama ay nagpadala ng isang kuryenteng gumising sa natutulog na damdamin ni Clara, nagpabilis sa tibok ng kanyang puso na tila isang tambol na naghahabulan. Nagtagal ang kanilang mga tingin ng ilang segundo puno ng mga salitang hindi pa kayang bigkasin bago pilit na bumitaw si Clara upang bumalik sa kanyang impyerno. Sa loob ng bahay ang puot ni Rosa ay tuluyan ng umapaw. Matapos mapahiya kay Dante at malait ni Doña Carmen, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang galit sa paghahanda ng tsaa para kay Clara. Sa pagkakataong ito, hindi lamang ang karaniwang sukat ang inilagay niya. Dinoble niya ang puting pulbos ng lason. Ang kanyang mga kamay ay mabilis at walang kaba habang hinahalo ang kamatayan sa loob ng tasa. Nais na niyang tapusin ang lahat. Nais na niyang mawala ang hadlang sa kanyang mga ambisyon sa lalong madaling panahon. Nang iabot ni Rosa ang umuusok na tasa, may kakaibang kinang sa kanyang mga mata na hindi napansin ni Clara dahil sa pagod. Ininom ni Clara ang tsaa nang walang pag-aalinlangan, ngunit sa unang lagok pa lamang naramdaman na niya ang kakaibang pait na tumitira sa dulo ng kanyang dila. Ilang minuto lang ang lumipas ang mundo ni Clara ay nagsimulang umikot ng marahas. Ang kanyang dibdib ay binalot ng isang matinding sikip na tila dinadagan ng isang malaking bato at ang kanyang paningin ay unti-unting naging malabo. Bago pa man siya makahingi ng tulong, ang kanyang mga tuhod ay nanghina at ang kanyang katawan ay marahas na bumagsak sa malamig na marmol na sahig ng sala. Ang huling nakita ni Clara bago siya tuluyang mawalan ng malay ay ang nakakatakot na ngisi ni Rosa na dahan-dahang lumalapit sa kanya habang ang bawat paghinga niya ay nagiging isang mahirap na pakikibaka para sa kanyang sariling buhay. Ang malakas na tunog ng sirena ng ambulansya ay bumibiyak sa katahimikan ng gabi habang mabilis na binabagtas ng sasakyan ang malawak na kalsada patungo sa ospital. Sa loob nito ang putla at malamig na katawan ni Clara ay napapalibutan ng mga aparatong naglalabas ng mga hudyat ng kanyang nanghihinang buhay. Ang bawat paggalaw ng mga gulong ng stretcher sa makinis na sahig ng emergency room ay nagbibigay ng mensahe ng matinding pagmamadali. Si Dante ay nakasunod sa likuran, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang naglalabas ng mga hikbing, tila galing sa isang huwad na balon ng pighati. Pinapanood niya ang bawat galaw ng mga nurse umaarte bilang isang naghihinagpis na asawa sa harap ng maraming tao habang sa loob ng kanyang isipan ay binibilang na niya ang mga sandaling magpapalaya sa kanya mula sa kanilang kasal. Nang makarating sila sa pinto ng silid, hinarang sila ng isang matikas na figura na may suot na puting Amerikana. Si Gabriel ay nandoon, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit nang makita ang kalagayan ni Clara. Walang pag-aalinlangan niyang itinuon ang kanyang paningin kay Dante at sa isang malamig at mariing boses ay iniutos niyang lumabas ang lalaki sa silid. Sinubukan ni Dante na magprotesta, idinadahilan ng kanyang karapatan bilang asawa, ngunit ang awtoridad sa boses ni Gabriel ay hindi matatawaran. Sinabi ng doktor na ang bawat segundo ay mahalaga at ang presensya ng sino man sa loob ay makakaabala lamang sa pagliligtas sa buhay ng pasyente. Napilitang lumabas si Dante. Iniwan ang silid na puno ng amoy ng gamot at ang tunog ng mabilis na paghinga ng mga nurse. Sa loob ng silid, ang profesionalismo ni Gabriel ay tila unti-unting nilalamon ng kanyang personal na takot. Ang kanyang mga kamay na dati ay matatag sa bawat operasyon ay bahagyang nanginginig habang inihahanda ang isang espesyal at mapanganib na panlaban sa lason. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon. Habang dahan-dahan niyang itinuturok ang gamot sa swero ni Clara, yumuko ang doktor
at inilapit ang kanyang labi sa tainga ng babae. Sa isang napakahina at basag na bulong, sinabi niya kay Clara na huwag itong susuko na kailangan siyang balikan nito dahil hindi niya kakayaning mawala ang tanging liwanag sa kanyang buhay. Ang bawat pagnana ng heart monitor ay tila isang mabagal na kumpas ng kamatayan na sinusubukan nilang iwasan. Makalipas ang ilang oras ng matinding pakikipagbuno sa kamatayan, ang mga mata ni Clara ay dahan-dahang gumalaw sa ilalim ng kanyang mga talukap. Nang imulat niya ang kanyang paningin, ang malabong puting kisame ng intensive care unit ang bumati sa kanya. Naramdaman niya ang isang pamilyar na init sa kanyang kanang kamay. Nakita niya si Gabriel na nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Ang ulo nito ay nakasandal sa gilid ng kutsyon at mahigpit na nakahawak sa kanyang mga daliri. Ang doktor ay nakatulog. Sa sobrang pagod ang mukha nito ay bakas ang matinding puyat at ang mga luhang natuyo na sa kanyang mga pisngi. Ang marahang pagpisil ni Clara sa kamay ni Gabriel ay sapat na upang magising ang doktor. Ang pagtatagpo ng kanilang mga mata ay puno ng labis na katuwaan at kaluwagan, isang tahimik na sandali ng pasasalamat na hindi na nangangailangan ng anumang salita. Sa labas ng silid sa dulo ng madilim na pasilyo, ang tunog ng mahihinang boses ay nagpapahiwatig ng isang matinding pag-aaway. Si Dante at Rosa ay nagkakaharap, ang kanilang mga mukha ay puno ng tensyon at galit. Galit na pabulong na sinisisi ni Dante ang dalaga dahil sa pagiging padalos-dalos nito. Sinabi niya na kung mamatay si Clara ngayon bago pa man maayos ang mga papeles, ay walang mapupunta sa kanila kundi ang hinala ng mga pulis. Ang insurance money na inaasahan nila ay magiging abo na lamang kung hindi sila mag-iingat. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, hindi nila napansin ang paglapit ng isang nurse kaya't mabilis silang naglayo at nagkunwaring nagdarasal para sa kaligtasan ng pasyente. Nabalik ang katahimikan sa loob ng ICU kung saan ang pagmamahal ay tila isang gamot na mas mabisa kaysa sa anumang kemikal. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang nabasag nang dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Dante na may dalang isang maliit na basket ng prutas. Ang kanyang mukha ay pilit na nakaayos sa isang malungkot na ekspresyon. Huminto ang kanyang mga hakbang at nanliit ang kanyang mga mata nang makita niya ang eksena sa kanyang harapan. Si Gabriel ay hindi pa rin bumibitaw sa pagkakahawak sa kamay ni Clara at ang malalim na pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawa ay tila isang malakas na sampal sa pagkatao ni Dante. Ang bawat paghinga sa loob ng silid ay naging mabigat habang ang pagsususpinal at ang puot ay dahan-dahang gumagapang sa hangin, nag-iiwan ng isang katanungang kung hanggang kailan mapapanatili ang lihim sa gitna ng lantad ng katotohanan. Mabilis na binawi ni Gabriel ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak kay Clara nang mapansin ang matatalas na mata ni Dante, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mukha na tila isang lawang walang anumang alon. Sa isang boses na puno ng awtoridad at bahagyang pagkairita, sinabi ng doktor na tinitingnan lamang niya ang pulso ng pasyente dahil sa biglaang pagtaas ng presyo nito. I am just checking her vital signs, Dante. Masyadong mabilis ang tibok ng puso niya kanina and I need to make sure na hindi siya magkakaroon ng seizure. Paliwanag ni Gabriel sa wikang Taglish habang maingat na inaayos ang swero ni Clara. Bagaman, may pagdududa pa rin sa kanyang puso. Dahan-dahang humupa ang tensyon sa mga balikat ni Dante dahil sa lohika ng paliwanag ng doktor. Ang mas mahalaga para sa lalaki ngayon ay ang kalagayan ng asawang nais na niyang mawala sa lalong madaling panahon. Upang tuluyang alisin ang anumang hinala ni Dante, nagsimulang kumilos si Clara ayon sa kanilang binuong plano. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata na tila lito at walang direksyon ang paningin. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay walang saysay at puno ng deliryo. Tinawag niya si Dante sa pangalan ng pumanaw nitong ama
humihiling ng gatas na tila ba isa siyang maliit na bata. Ang nakakakilabot na pagpapakitang tao na ito ay nagdulot ng isang palihim na ngisi sa mga labi ni Dante. Kumbinsido ang lalaki na ang laso ni Rosa ay tuluyan ng sumira sa katinuan ni Clara at hindi na ito magiging hadlang sa kanyang mga plano. Makalipas ang ilang araw, pinayagan na ring makalabas ng ospital si Clara. Bago siya tuluyang sumakay sa sasakyan, palihim na lumapit sa kanya si Gabriel upang magpaalam. Sa isang mabilis at maingat na kilos, iniabot ng doktor ang isang maliit na kahon na naglalaman ng isang kwintas na may pendant na hugis puso. Sa loob ng pendant na yon ay nakatago ang isang napakaliit na voice recorder, ang tanging sandata ni Clara upang makapangalap ng ebidensya sa loob ng kuta ng kaaway. Wear this always si Clara. Ito ang magiging mata at tainga ko habang wala ako sa tabi mo. Bulong ni Gabriel na puno ng pagsusumamo at pagmamahal. Ang init ng kanyang daliri. Nang masagi nito ang leeg ni Clara, ay nag-iwan ng isang bakas ng katapangan na babaunin ng babae sa kanyang pagbabalik sa impyerno. Sa loob ng kanilang tahanan, sinalubong si Clara ng isang masangsang na amoy ng kapalaluan. Nakita niya si Rosa na nakaupo sa harap ng kanyang vanity mirror, suot ang kanyang mga mamahaling hiyas at gintong kwintas. Ang dalaga ay umaarte na tila siya na ang bagong reyna ng bahay, hinahaplos ang mga alahas na pinaghirapan ni Clara sa loob ng maraming taon upang bawiin ang kanyang mga pag-aari. Nang hindi nasisira ang kanyang pagbabalatkayo, nagkunwaring nagwala si Clara. Nagsimula siyang sumigaw ng walang mga salita, nagpapadyak sa sahig, at pilit na hinahablot ang mga alahas mula sa leeg ni Rosa na parang isang batang inagawa ng laruan. Ang gulat at takot sa mukha ni Rosa ay mabilis na napalitan ng inis nang pumasok si Dante at utusan siyang ibalik ang mga ito upang tumahimik na ang asawa. Just give it back, Rosa. Hindi natin kailangan ng eksena ngayon. Bulyaw ni Dante habang hinihimas ang kanyang sumasakit na sentido. Sa ibaba ng bahay sa loob ng madilim na silid-aklatan, maririnig ang mahinang pag-uusap ni Dante at Doña Carmen. Ang matandang babae ay mariing idinidiin ang pangangailangang bilisan ang paglilipat ng lahat ng shares ng La Esperanza sa pangalan ni Dante. Sinabi ni Doña Carmen na ang gabi ng ika-10 anibersaryo ng kumpanya ay ang pinakaangkop na oras upang isagawa ang kanilang huling hakbang. Nakatago sa likod ng pinto, pinakikinggan ni Clara ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang biyenan. Ang bawat pangungusap ay tila isang patalim na lalong nagpapatigas sa kanyang kalooban. Ang pinakamatinding bahagi ng kanilang plano ay nang banggitin ni Dante na sa gabing iyon maghahanda siya ng mga legal na dokumento upang ideklara si Clara na baliw at walang kakayahang mag-isip sa harap ng batas. Gagamitin nila ang mga saksi at huwad na medical report upang tanging si Dante lamang ang magkaroon ng ganap na kapangyarihan sa lahat ng kanilang ari-arian, habang si Clara ay itatapon sa isang malayong institusyon para sa mga may sakit sa isip. Ang hangin sa pasilyo ay tila naging yelo sa lamig, habang pinoproseso ni Clara ang tindi ng kalupitang pinaplano ng lalaking minsan niyang pinangakuan ng habang buhay na katapatan. Habang ang tunog ng paggalaw ng kamay ng malaking orasan sa sala ay tila binibilang ang mga natitirang araw ng kanyang kalayaan, isang matinding katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan kung sapat ba ang kanyang tatag upang harapin ang gabing magtatakda ng kanyang kapalaran at ng kanyang buong kinabukasan. Ang puot ay parang isang lason na dahan-dahang gumagapang sa mga sulok ng tahanan, naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumabog at manira. Habang ang lahat ay abala sa kani-kanilang mga maitim na balak, si Clara ay nananatiling isang anino sa gitna ng liwanag. Gamit ang kanyang mapanlinlang na anyo ng kawalang malay, dahan-dahan niyang kinuha
Ang nawawalang gintong singsing ni Doña Carmen mula sa ilalim ng unan ng matanda, isang alahas na siya rin ang palihim na kumuha noong nakaraang gabi. Sa ilalim ng malalabo at kumikislap na ilaw ng pasilyo, mabilis na naglakad si Clara patungo sa silid ni Rosa. Maingat niyang binuksan ang mamahaling bag ng dalaga at inilagay ang singsing sa pagitan ng mga gamit sa makeup. Tinitiyak na madali itong makikita kapag hinalughog ang loob nito. Hindi nagtagal ang katahimikan ng bahay ay binalot ng matitinis na sigaw ni Doña Carmen. Ang matandang babae ay nagwawala sa loob ng kanyang kwarto, itinatapon ang mga unan at binubuksan ang lahat ng drawer habang ang kanyang muka ay namumula sa matinding galit. Ang kanyang paboritong singsing na may malaking brilyante ay nawawala. At para sa isang babaeng ang tanging halaga ay ang kanyang mga kayamanan, ang pagkawala nito ay tila pagkawala ng kanyang sariling pagkatao. Agad na nagtipon sina Dante at Rosa sa sala dahil sa ingay habang si Clara ay nakaupo sa isang sulok yakap-yakap ang isang lumang manika at tila walang pakialam sa nangyayari. Dante, may magnanakaw sa pamamahay na ito. My ring is gone. And I am sure someone took it intentionally. Sigaw ni Doña Carmen habang nanginginig ang kanyang mga daliri sa tindi ng emosyon. Sinubukan ni Rosa na pakalmahin ang matanda. Hinawakan ang braso nito nang may huwad na pagkalinga, ngunit marahas siyang itinulak ni Doña Carmen. Sa gitna ng tensyon, inosenteng itinuon ni Clara ang kanyang daliri patungo sa direksyon ng kwarto ni Rosa. Nagsimula siyang bumulong ng mga salitang parang bata, sinasabing may nakita siyang kumikinang na bagay na pumasok sa kwarto ng kanyang pinsan. Dala ng desperasyon at likas na paghihinala, mabilis na sumugod si Doña Carmen sa silid ni Rosa, kasunod si Dante na hindi malaman ang gagawin. Hinalughog ng matanda ang bawat sulok hanggang sa makita niya ang bag sa ibabaw ng kama. Ang pagbuhos ng mga gamit mula sa bag patungo sa sahig ay nagresulta sa paglabas ng gintong singsing na kumislap nang tamaan ng liwanag mula sa bintana. Ang tunog ng pagtama ng metal sa matigas na kahoy ay tila isang hatol ng kamatayan para sa dangal ni Rosa. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Rosa, sapat na upang mapihit ang kanyang muka at mag-iwan ng mapulang bakas ng mga daliri ng matanda. You ungrateful thief! Pinag-aral ka pinatira dito at ganito ang isusukli mo sa amin. You are just a cheap servant who thinks she can be a lady by stealing my jewelry. Bulyaw ni Doña Carmen na punong-puno ng pandidiri. Sinubukan ni Rosa na magpaliwanag, lumuluhang humarap kay Dante upang humingi ng saklolo, ngunit ang lalaki ay umiwas ng tingin. Mas mahalaga kay Dante ang pera at ang katahimikan ng kanyang ina kaysa sa damdamin ng kanyang kabit. Pinagalitan din ni Dante ang dalaga, sinabing nadismaya siya sa ginawa nito at huwag na itong magtatangkang gumawa ng eksena kung ayaw nitong mapalayas. Naiwang mag-isa si Rosa. Sa gitna ng kanyang magulong kwarto, ang kanyang mga luha ay tuyo na, ngunit ang apoy ng puot sa kanyang mga mata ay lalong nag-alab. Ramdam niya ang matinding pagkapahiya at ang sakit ng pagtataksil ni Dante na hindi man lang siya ipinagtanggol. Sa kanyang isipan, sigurado siyang may kinalaman ang kunwari ay baliw na si Clara sa nangyari. Kinagabihan, habang ang lahat ay tila mahimbing na ang tulog, hinarang ni Rosa si Clara sa madilim na bahagi ng kusina. May hawak siyang matalim na kutsilyo na ginagamit sa paghiwa ng karne. Ang talim nito ay naglalabas ng malamig na kinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Inilapit ni Rosa ang dulo ng kutsilyo sa leeg ni Clara, sapat na upang maramdaman ng huli ang lamig ng bakal sa kanyang balat. Ang mga mata ni Rosa ay nanlilisik at ang kanyang boses ay naging isang mapanganib na bulong. I know you are faking it, Clara. You think you are smart. You think you can play with me. Isang maling galaw mo lang, itatagos ko ang talim na ito sa lalamunan mo. Habang ang bawat paghinga ni Clara ay naging maingat at ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib,
Nanatili siyang nakatitig sa mga mata ng kaaway. Ang tanong na bumabagabag sa kanyang kalooban ay hindi kung kailan siya sasaksakin, kundi kung hanggang kailan niya kayang panatilihin ang kanyang balatkayo sa harap ng isang taong wala ng takot na pumatay para sa sariling kaligtasan. Tinitigan lang ni Clara ang talim ng kutsilyo na nakatapat sa kanyang leeg. Ang malamig na bakal ay tila isang paalala ng kamatayan na humahalik sa kanyang balat. Sa halip na magmakaawa o sumigaw, biglang kumawala mula sa kanyang mga labi ang isang mahina at inosenteng tawa, isang tunog na tila nagmumula sa isang batang walang malay na nakakita ng isang makinang na laruan. Ang kakaibang reaksyong ito ay nagdulot ng kilabot sa buong katawan ni Rosa. Dahan-dahang nanginig ang kamay ng dalaga at bahagyang lumayo ang dulo ng kutsilyo dahil sa pagdududa kung talagang nawala na ang katinuan ng kanyang ate Clara. Ang katahimikan sa kusina ay nabasag ng marinig ang mabibigat na hakbang ni Dante na papalapit ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa sahig ay nagbibigay ng babala ng isang paparating na galit. Mabilis na itinago ni Rosa ang kutsilyo sa likod ng kanyang likuran nang pumasok si Dante sa silid. Agad na pinagalitan ng lalaki si Rosa dahil sa pagiging padalos-dalos at pabaya nito, sinabing, "Hindi ito ang oras para sa mga personal na alitan kung ayaw nilang masira ang lahat ng kanilang pinaghirapan." Ramdam ni Clara ang matinding tensyon sa pagitan ng dalawa, isang lamat na unti-unting lumalalim dahil sa kani-kanilang mga pansariling takot at ambisyon. Matapos ang ilang minuto ng mainit na pagtatalo, iniwan ni Dante si Rosa na luhaan at puno ng pagkapahiya habang si Clara ay nanatiling nakatitig sa kawalan, pinipilit na huwag ipakita ang anumang emosyon habang ang kanyang puso ay nagpupumigla sa tindi ng kaba. Nang sumunod na gabi sa ilalim ng madilim na langit na nababalot ng makapal na ulap, lihim na nakipagkita si Clara kay Gabriel sa madilim na bahagi ng hardin ng ospital. Ang amoy ng mga bulaklak sa gabi at ang malamig na simoy ng hangin ay nagbigay ng isang pambihirang pagkakataon upang huminga ng malalim ang babaeng matagal nang nakakulong sa sariling takot. Halos mamatay sa matinding pag-aalala si Gabriel nang malaman ang tungkol sa pagbabanta ng kutsilyo. Nang walang pag-aalinlangan, hinila niya si Clara at mahigpit itong niyakap. Isinubsob ni Clara ang kanyang mukha sa malapad at matatag na dibdib ng binata, nakahanap ng isang matinding kapayapaan at kaligtasan na tila ba ang buong mundo ay huminto sa pag-ikot. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Clara ang mabilis na tibok ng puso ni Gabriel, isang kumpas na nagpapatunay ng lalim ng pagmamahal na matagal na nitong itinatago. Halos magdikit ang kanilang mga labi sa gitna ng emosyonal na sandali, isang pag-ibig na nagbibigay ng lakas, ngunit kailangang pigilin dahil sa panganib na kanilang hinaharap. Inilabas ni Clara mula sa kanyang bulsa ang maliit na recorder na nakatago sa kanyang kwintas at iniabot ito kay Gabriel. Sa loob ng device na yon ay ang mga boses ni Dante at Rosa na nagpaplano ng kanyang kamatayan at ang pagnanakaw sa kumpanya, ang mga ebidensyang magiging mitya ng kanilang pagbagsak. Mahigpit na hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Clara, isang tahimik na pangako na gagamitin niya ang lahat ng kanyang kakayahan upang makuha ang katarungan. Ang init ng palad ng doktor ay nag-iwan ng isang matinding kilig sa buong pagkatao ni Clara, isang pakiramdam na unti-unting nagpapahilom sa mga sugat na idinulot ng pagtataksil ng kanyang asawa. Ngunit ang panandaliang kapayapaang iyon ay mabilis na naglaho nang makabalik si Clara sa bahay. Habang naglalakad siya sa pasilyo patungo sa kanyang kwarto, nakita niya si Dante na nakatayo sa tabi ng kanyang nightstand. Hawak ng lalaki ang isang maliit at lumang telepono, ang lihim na gadget na ginagamit ni Clara upang makipag-usap kay Gabriel. Ang screen ng telepono ay umilaw sa gitna ng dilim, nagpapakita ng isang bagong mensahe na hindi pa nabubuksan. Nanliit ang mga mata ni Dante
Habang binabasa ang mga salitang nakasulat doon, handa na ba tayo para sa ika-10 anniversary? Ang bawat paghinga ni Clara ay tila tumigil ang panginginig ng telepono sa ibabaw ng kahoy na mesa ay naglabas ng isang tunog na tila hudyat ng isang napakalapit na panganib na maaaring sumira sa lahat ng kanyang nasimulan. Nanigas ang buong katawan ni Clara habang nakatitig sa asul na liwanag ng teleponong hawak ni Dante sa gitna ng kadiliman ng silid. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na naghahabulan sa loob ng kanyang dibdib, ngunit pinilit niyang panatilihing blangko ang kanyang mukha. Lumapit si Dante, ang anino nito ay tila isang dambuhalang lalamon sa kanyang pagkatao at ipinakita ang mensahe sa screen. "What is this, Clara? Sinong ka-text mo tungkol sa anibersaryo?" Ang tanong ng lalaki na may halong paghihinala at nagbabadyang galit. Sa mga sandaling iyon, ang isip ni Clara ay mabilis na naglakbay upang humanap ng paraan. Sa halip na matakot, inabot niya ang telepono nang may inosenteng ngiti at nagsimulang tumawa ng mahina, isang tunog na puno ng pagkalito na tila isang batang nakahanap ng nakatagong kayamanan. Laro, laro ni Mama. Ang pautal-utal na sagot ni Clara habang itinuturo ang kwarto ni Doña Carmen. Ipinaliwanag niya sa kanyang paraan na ang teleponong yon ay itinago ng kanyang biyenan at pinabantayan sa kanya upang hindi malaman ni Dante. Ang katotohanan ay pinalitan ni Clara ang pangalan ng kontak ni Gabriel sa pangalan ng isa sa mga kalaro sa sugal ni Doña Carmen. Nang subukan ni Dante na tawagan ang numero, isang lalaki ang sumagot at nagbanggit tungkol sa mga bayarin at shares na kailangang ilabas, isang senaryo na matagal nang inihanda ni Clara kasama ang isang kakilala ni Gabriel. Ang pagdududa ni Dante ay mabilis na lumipat mula sa kanyang asawa patungo sa sarili nitong ina. Nanliit ang mga mata ng lalaki habang iniisip na ang sariling ina ay palihim na nagbabalak ibenta ang mga bahagi ng kumpanya upang bayaran ang mga utang sa mahjong. Ang hidwaan sa pagitan ng mag-ina ay tuluyang lumalim nang harapin ni Dante si Doña Carmen sa pasilyo. Ang kanilang matitinding bulungan ay tila mga saksak ng patalim na naghahati sa kanilang kampo. "Akala ko ba ay magkasama tayo rito? Why are you hiding things from me?" Ang galit na tanong ni Dante habang iwinawagayway ang telepono. Sa kabilang banda, si Rosa ay nagsimula na ring makaramdam ng papalapit na panganib. Dahil sa takot na mabulgar ang lahat at dahil sa kawalan ng tiwala kay Dante na hindi siya kayang protektahan, nagsimulang maglipat ng pera ang dalaga mula sa bangko ni Dante patungo sa kanyang pansariling account. Ang bawat pagpindot ni Rosa sa kanyang sariling telepono ay isang hakbang patungo sa kanyang pagtakas, naghahanda nang iwan ang lumulubog na barko ng pamilyang kanyang sinira. Sa kabila ng tensyon sa bahay, na hanap ni Clara ang lakas sa pamamagitan ng pag-alala sa init ng palad ni Gabriel at ang pangako nito na hindi siya pababayaan. Sa gitna ng gabi, habang tinititigan niya ang bituin sa labas ng bintana, naramdaman niya ang isang bahagyang pagngiti sa kanyang mga labi. Ang pag-ibig ni Gabriel ay tila isang banayad na haplos na nagpapahilom sa kanyang mga sugat, nagbibigay sa kanya ng katapangan na harapin ang huling bahagi ng kanyang plano. Inihanda na nila ang bawat dokumento at ang bawat saksi na lilitaw sa takdang panahon upang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Ngunit bago pa man dumating ang liwanag, muling pumasok si Dante sa silid. Sa pagkakataong ito, wala nang halong pag-aalinlangan ang kanyang pagkilos. Marahas niyang hinawakan ang braso ni Clara. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa malambot na balat ng babae na nag-iwan ng pangingitim. Inilapit ni Dante ang kanyang mukha, ang amoy ng alak at galit ay humahalimuyak sa kanyang bawat salita. "Huwag mong isiping makakatakas ka, Clara. Bukas sa anibersaryo pipirma ka sa lahat ng papeles na ibibigay ko sa iyo. I don't care
If I have to break your fingers just to make you sign, you are going to a place where no one will hear your crazy talk. Ang banta ng lalaki na puno ng kasakiman. Ang bawat paghinga ni Clara ay naging mahirap habang ang pisikal na sakit at ang tindi ng banta ay nagpapaalala sa kanya na ang bukas ay hindi lamang isang pagdiriwang, kundi isang digmaan para sa kanyang kalayaan at para sa kinabukasan ng kanyang anak. Ang marangyang bulwagan ng huling pagtatanghal ng La Esperanza ay binalot ng nakakasilaw na liwanag mula sa mga kristal na chandelier habang ang bawat sulok ay pinupuno ng amoy ng mamahaling pabango at mga bulaklak na tila ba walang itinatagong anumang bahid ng dumi. Sa kabila ng kislap ng mga hiyas at malulutong na halakhak ng mga maimpluwensyang bisita, si Clara ay nakatayo sa gitna ng lahat na parang isang malamig na estatwa. Ang kanyang suot na gown ay kulay hating gabi, isang sadyang pagpili upang sumalamin sa dilim na kanyang nararamdaman habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kawalan at ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabukas sa isang tulalang anyo. Pinagmamasdan niya ang bawat kilos ni Dante at Rosa, ang 2 taong naghahanda na ng kanyang tuluyang pagkawasak sa harap ng madla. Maingat na inakbayan ni Dante si Clara. Sa harap ng mga mamamahayag ang kanyang muka ay nagpapakita ng isang ulirang asawa na puno ng pagtitiis at sakripisyo. "Everything's going to be fine, mahal. Just a few more smiles for the camera." Ang mapanlinlang na bulong ni Dante habang humahalik sa pisngi ni Clara na tila ba isang banal na sumumpa ng katapatan. Sa kabilang dako, si Rosa ay naglalakad nang may mataas na noo, suot ang isang gown na mas marangya pa kaysa sa nararapat para sa isang kamag-anak. Bawat galaw ng dalaga ay nagpapakita ng kanyang paniniwala na siya na ang bagong reyna ng tahanan, hindi alintana ang mga matatalim na tingin ng ilang bisitang nakakaramdam ng anomalya sa kanyang kinikilos. Sa gitna ng karamihan, nahagip ng paningin ni Clara ang isang pamilyar na figura. Si Gabriel ay naroon nakatayo nang matuwid at ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanya. Ang bawat sulyap ng doktor ay tila isang tahimik na dalangin, isang pangako na sa kabila ng unos na paparating ay may isang taong handang sumagip sa kanya mula sa ilalim ng dagat ng panlilinlang. Nadama ni Clara ang bahagyang paglakas ng tibok ng kanyang puso, isang kilig na nagbibigay ng init sa kanyang nanlalamig na sistema, ngunit mabilis niya itong itinago sa likod ng kanyang maputlang maskara. Ang tensyon ay lalong tumindi nang lumapit ang maliit na si Maya sa kanyang ina. Hinawakan ng bata ang nanginginig na kamay ni Clara at tumingala nang may kislap sa mga mata. "Ang ganda mo ngayon, Mami. Magaling ka na ba? Hindi ka na ba aalis?" Ang mahinang tanong ng bata na nagpahirap sa paghinga ni Clara. Halos bumigay ang kanyang puso sa tindi ng pighati. Nais niyang yakapin ang anak at sabihing tapos na ang laro, ngunit pinilit niyang manatiling walang kibo. Ang tanging sagot ni Clara ay ang marahang pagpisil sa kamay ng anak, isang lihim na mensahe na ang lahat ng kanyang ginagawa ay para sa kinabukasan ng batang ito. Nang sumapit ang tamang pagkakataon, dahan-dahang ginabayan ni Dante si Clara patungo sa isang pribadong silid sa likod ng entablado, malayo sa ingay ng musika at tawanan. Isinara ng lalaki ang pinto at ang tunog ng pagpihitit ng kandado ay tila naging hudyat ng simula ng huling paghatol. Inilapag ni Dante ang mga legal na dokumento para sa medical power of attorney at ang paglilipat ng lahat ng shares ng La Esperanza sa kanyang pangalan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman habang pilit na isinusubsob ang isang mamahaling ballpen sa kamay ni Clara. "This is it, Clara. Pipirma ka rito at matatapos na ang pagpapahirap mo sa amin. Gagawin natin ito ng mabilis para hindi ka na mahirapan sa institusyon." Ang mariing utos ni Dante habang ang kanyang mahigpit na pagkakahawak sa pulso ni Clara ay nag-iiwan na ng mapulang marka. Hawak na ni Clara ang bolpen ng kanyang kamay
ay kunwaring nanginginig habang ang dulo nito ay bahagyang sumasagi sa puting papel. Nakangisi si Dante Campante sa kanyang tagumpay na tila ba ang lahat ay ayon na sa kanyang plano. Ngunit sa isang iglap tumigil ang panginginig ng mga kamay ni Clara. Dahan-dahan niyang ibinaba ang ballpen at tumingala sa asawa na may mga matang ngayon ay punong-puno ng talino, tapang at matinding puot. Ang kanyang boses na matagal nang hindi narinig ng lalaki ay lumabas ng malinaw at matatag bawat salita ay tila isang matalim na palaso na tumama sa gitna ng puso ng kanyang kaaway. Masyado yatang mura ang benta mo sa kaluluwa mo, Dante. Akala mo ba talaga ay hahayaan kitang nakawin ng buhay na ako ang nagtayo? Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakakabingi habang ang mukha ni Dante ay dahan-dahang nabalot ng matinding gulat at takot na tila nakakita ng isang patay na muling nabuhay upang humingi ng katarungan. Paralisado si Dante habang pinagmamasdan ang nagbabagong anyo ng kanyang asawa. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, ngunit walang anumang tunog na lumalabas. Ang kintab ng chandelier sa itaas ay tumatama sa mga mata ni Clara na ngayon ay nag-aapoy sa katotohanan at kapangyarihan. Sa isang mabilis na senyas ni Clara patungo sa direksyon ng pinto, ang katahimikan sa loob ng silid ay nabasag ng dahan-dahang bumukas ang mabigat na kahoy na pinto. Pumasok si Gabriel, ang kanyang tindig ay puno ng dangal, kasunod ang isang pamilyar na abogado at 3 unipormadong pulis na ang bawat hakbang sa makinis na sahig ay nagbibigay ng mensahe ng nalalapit na hustisya. Hindi pa man nakakabawi sa gulat si Dante, ang malaking screen sa gitna ng entablado ng bulwagan na makikita mula sa kinaroroonan nila ay biglang umilaw. Ang bawat pagpindot ni Gabriel sa kanyang hawak na remote ay naglabas ng mga imahe at tunog na hindi inaasahan ng lahat. Umaling-awngaw sa buong paligid ang malinaw na boses ni Dante at Rosa habang pinaplano ang paglalagay ng lason sa tiyan ni Clara, kasama ang mga video ng kanilang lihim na paglalambingan sa loob mismo ng opisina. Ang bawat salitang lumalabas sa speakers ay tila mga latay ng latigo na tumatama sa pagkatao ni Dante, habang ang mga bisita sa labas ay nagsimulang magbulungan ng may kasamang matinding pandidiri. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na pumasok si Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang kopya ng dokumentong nakuha niya mula sa mga gamit ni Dante. Ang mata ng babae ay tuluyang nawalan ng kontrol nang malaman niyang ang lahat ng ari-arian na inaasahan niyang mapupunta sa kanya ay balak palang ipangalan ni Dante kay Rosa. Ang matinding sigaw ng matanda ay binalot ng pait at galit. Tinawag ang sariling anak na walang utang na loob at traidor. Nagsimulang magkagata ng mga dati ay magkakampi. Isinisi ni Dante kay Rosa ang lahat ng plano habang si Rosa ay humahagulgol at pilit na idinadamay ang biyenan sa krimen. Ang pamilyang binuo sa kasakiman ay dahan-dahang nagigiba sa harap mismo ni Clara. Malamig na inilabas ni Clara ang kanyang medical records. Ang bawat pahina ay nagpapatunay ng pagkakaroon ng toxin sa kanyang dugo at ang unti-unting pagtatangka sa kanyang buhay. Sa bawat salitang binibigkas ng abogado tungkol sa kasong attempted murder at falsification of documents, ang mundo ni Dante at Rosa ay unti-unting naglalaho. Lumapit si Clara kay Dante. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng bigat ng kanyang mga pinagdaanang hirap. Hinawakan niya ang kanyang wedding ring, ang gintong singsing na dati ay simbolo ng kanyang katapatan, at dahan-dahan itong hinubad mula sa kanyang daliri. Ang bawat paggalaw ng kanyang kamay ay tila isang ritual ng pagpapalaya. Sa gitna ng nakakabinging tensyon, inihulog ni Clara ang singsing sa loob ng baso ng champagne ni Dante. Ang marahang paglubog ng hiya sa likido ay naging huling hudyat ng katapusan ng kanilang pagsasama. Ngunit ang tagumpay ni Clara ay biglang nabalot ng isang bagong panganib. Sa matinding desperasyon,
at pagkabaliw ni Rosa dahil sa nalalapit na pagkakulong, mabilis na kumilos ang dalaga. Ang tunog ng mabilis na pagtakbo ni Rosa patungo sa kinaroroonan ni Maya ay nagpapatigil sa pagtibok ng puso ni Clara. Bago pa man makakilos ang mga pulis, marahas na hinablot ni Rosa ang maliit na bata at gumamit ng isang basag na baso bilang panakot na idinikit sa leeg ni Maya. Ang bawat paghinga sa loob ng bulwagan ay naging maingat habang ang takot ay muling gumagapang sa hangin. Ang mga mata ni Rosa ay nanlilisik sa galit at kawalan ng pag-asa. Ginagamit ang inosenteng bata bilang kanyang huling baraha upang makatakas mula sa mga kamay ng batas. Nanatiling nakatayo si Clara, ang kanyang buong katawan ay naninigas sa matinding takot para sa anak, habang ang bawat segundo ay tila isang habambuhay na pakikipagbuno sa pagitan ng katarungan at ng kaligtasan ng kanyang pinakamamahal na si Maya. Ang marangyang bulwagan na dati ay puno ng pagdiriwang ay binalot ng isang nakakabingig na tensyon, habang ang lahat ng mata ay nakatuon sa balkonaheng nakasilip sa madilim na kalsada. Kinaladkad ni Rosa ang umiiyak na si Maya. Ang kanyang mga galaw ay puno ng desperasyon at kawalan ng sariling katinuan. Hawak ng dalaga ang isang basag na baso ng alak. Ang matatalim na gilid nito ay mapanganib na nakadikit sa malambot na leeg ng bata, nag-iiwan ng maliliit na gasgas sa bawat paggalaw ni Rosa. Ang bawat paghikbi ni Maya ay tila isang patalim na sumasaksak sa kaluluwa ni Clara. Nakaluhod ang ina, sa sahig ang kanyang mga kamay ay nakaunat at nanginginig habang nagmamakaawa na pakawalan ang inosenteng bata at siya na lamang ang kunin. Sa gitna ng kaguluhan, ang tunay na anyo ng pagkatao ni Dante ay tuluyang nalantad sa harap ng lahat. Habang ang kanyang anak ay nasa bingit ng kamatayan, ang lalaki ay unti-unting umaatras patungo sa gilid ng silid. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pinto at sa mga pulis. Wala siyang ginawang anumang hakbang upang iligtas si Maya. Sa halip, sinubukan niyang gamitin ang pagkakataon upang makatakas mula sa pananagutan ng batas. Ang kanyang kaduwagan ay naging isang malakas na sampal para kay Clara, na sa gitna ng panganib ay lalong tumibay ang paninindigan na ang lalaking ito ay hindi kailanman naging karapat-dapat sa kanyang pagmamahal. Dahan-dahang humakbang pasulong si Gabriel. Ang kanyang boses ay naging napakalumanay at puno ng kontrol, isang taktika upang makuha ang atensyon ng nagwawalang si Rosa. Sinabi ni Gabriel kay Rosa na wala na siyang aasahan kay Dante dahil nakita mismo ng dalaga kung paano tumalikod ang lalaki at nagtangkang tumakas ng mag-isa. Look at him, Rosa. Iniwan ka na niya sa mga pulis para iligtas ang sarili niya. Gagamitin ka lang niya hanggang sa huli. Ang malamig na katotohanang binitawan ni Gabriel na nagpaduda sa isipan ni Rosa. Lumingon ang dalaga sa direksyon ni Dante na kasalukuyan ng hinaharang ng isang pulis sa may bukana ng pinto. Ang panandaliang pagkalito ni Rosa ang naging huling pagkakataon na hinintay ng lahat. Sa isang napakabilis na pagkilos na tila isang aninong lumipad sa hangin, dinaluhong ni Gabriel si Rosa upang agawin ang basag na salamin, habang mabilis namang hinablot ni Clara ang kanyang anak mula sa mga bisig ng kaaway. Ang marahas na pagtama ng katawan ni Rosa sa sahig ay naging hudyat ng pagtatapos ng kanyang kalayaan. Mabilis na lumapit ang mga pulis at ang tunog ng pagpihit ng mga bakal na posas sa mga kamay ni Dante at Rosa ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, isang tunog na nagbibigay ng pinal na hatol sa kanilang mga kasamaan. Sa kabilang bahagi ng silid, ang matinding sigaw ni Doña Carmen ay biglang naputol. Ang matandang babae ay dahan-dahang bumagsak sa sahig. Ang kanyang muka ay namilipit at ang kanyang katawan ay naging paralisado dahil sa biglaang stroke. Ang tindi ng galit at ang sakit ng pagkawala ng lahat ng kanyang yaman at karangalan sa isang iglap ay naging mitya ng kanyang tuluyang pagbagsak. Habang inilalabas ng mga paramedic ang matanda sa isang stretcher, ang tanging naiwan
ay ang amoy ng matapang na pabango na ngayon ay humahalo na sa alikabok ng kanyang nagibang imperyo. Nang tuluyan ng makaalis ang mga sasakyan ng pulisang paligid, ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan na paminsan-minsan ay pinuputol lamang ng papalayong ilaw ng pula at asul na naglalaro sa mga dingding ng kalsada. Nakatayo si Clara sa gitna ng nagkagulong bulwagan yakap-yakap nang napakahigpit si Maya na ngayon ay mahimbing ng nakatulog dahil sa sobrang pagod at takot. Ramdam ni Clara ang unti-unting paglaho ng adrenaline sa kanyang katawan na pinapalitan ng isang matinding panginginig na nagsisimula sa kanyang mga daliri hanggang sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi ay hindi na luha ng takot, kundi luha ng matinding kaluwagan at katarungan. Sa gitna ng pagkawasak ng kanyang dating buhay, isang malalim na katanungan ang nanatili sa kanyang isipan. Sapat ba ang katarungang ito upang burahin ang mga lamat sa kanyang puso? O ang kapayapaang ito ay simula pa lamang ng isang mas mahabang pakikibaka upang mahanap ang kanyang sariling katahimikan? Kinabukasan ng pagsikat ng araw ay nagdala ng isang bagong uri ng liwanag sa mga pasilyo ng La Esperanza. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naglakad si Clara patungo sa kanyang opisina nang may mataas na noo at matatag na mga hakbang. Ang bawat empleyadong kanyang nadadaanan ay tumitigil at yumuyukod nang may tunay na paggalang, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkilala sa babaeng tunay na nagpatakbo at nagpalago ng kumpanyang ito mula sa simula. Ang suot niyang puting Amerikana ay tila isang baluti na nagpapakita ng kanyang muling pagsilang mula sa mga abo ng panlilinlang. Formal na siyang bumalik bilang CEO at sa bawat pirma na kanyang inilalapat sa mga bagong dokumento, nararamdaman niya ang dahan-dahang pagbabalik ng kanyang kapangyarihan at pagkatao. Bago matapos ang araw, binisita ni Clara si Doña Carmen sa isang pampublikong ward ng ospital. Ang matandang babae na dati ay balot ng karangyaan at kapalaluan ay nakahiga ngayon sa isang simpleng kama. Ang kalahati ng kanyang katawan ay hindi na maigalaw at ang kanyang pananalita ay naging mga ungol na lamang na hindi maintindihan. Tinitigan ni Clara ang kanyang dating biyenan ng may halong habag, ngunit wala ng anumang bahid ng galit. Inilapag ni Clara ang resibo ng bayad sa ospital sa tabi ng kama nito. Sinabi niya sa matanda na binayaran na niya ang lahat ng bayarin bilang huling tanda ng kanyang respeto, ngunit malinaw niyang idiniin na hinding-hindi na nito muling makikita o mahahawakan si Maya. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging sapat na hatol para sa lahat ng kasamaang itinanim at kinonsinti ng matanda. Nang sumapit ang gabi, umuwi si Clara sa kanilang malaking bahay. Sa pagpasok niya sa sala, ang nakakabinging katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Wala na ang mga mapanlinlang na boses ni Dante at Rosa, wala na ang tunog ng kanilang mga lihim na hakbang. Ngunit sa gitna ng katahimikang yon, ang mga alaala ng bawat pasakit at bawat pagtataksil ay tila muling nabuhay. Naglakad si Clara patungo sa kusina, ang lugar kung saan unang nagsimula ang kanyang uwant-unting pagkamatay dahil sa laso ng kanyang asawa. Habang nakatitig sa malamig na counter, ang lahat ng katatagan na ipinakita niya sa buong araw ay biglang gumuho. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at dahan-dahan siyang bumagsak sa matigas na sahig. Doon sa gitna ng dilim ay tuluyan ng humagulgol si Clara. Ang bawat hikbi ay nagmumula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso, isang pag-iyak na hindi lamang para sa sakit ng kasalukuyan, kundi para sa napakaraming taon na kanyang sinayang sa pagmamahal sa maling tao. Ang kanyang mga balikat ay marahas na nanginginig, habang ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha, pilit na inilalabas ang lahat ng pait, ang lahat ng trauma at ang lahat ng dumi na naramdaman niya sa loob ng tahanang iyon.
Ang bawat patak ng kanyang luha sa malamig na marmol ay tila isang ritual ng paglilinis sa kanyang sugatang kaluluwa. Sa kalagitnaan ng kanyang pagdurusa, dahan-dahang bumukas ang pinto sa likuran. Isang pamilyar na amoy ng kalinisan at katapatan ang humalo sa hangin. Pumasok si Gabriel at nang makita ang kalagayan ng babaeng matagal na niyang pinoprotektahan, hindi siya nagsalita ng anuman. Hindi siya nagtanong o nagbigay ng mga payong wala sa lugar. Sa halip dahan-dahan siyang umupo sa sahig sa tabi ni Clara, hindi alintana ang kanyang mamahaling pantalon o ang dumi ng paligid. Inabot niya ang kanyang mga kamay at marahang hinila si Clara patungo sa kanyang dibdib. Isinandal ni Clara ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel at ang init ng yakap ng lalaki ay tila isang matatag na kanlungan na matagal na niyang hinahanap. Ang kanilang paghinga ay unti-unting naging iisa habang ang sinag ng papaalis na buwan ay tumatagos sa bintana, nagbibigay ng isang maputlang liwanag sa dalawang kaluluwang nagtagpo sa gitna ng pagkawasak. Ang bawat marahang haplos ni Gabriel sa buhok ni Clara ay isang tahimik na pangako na hindi na ito muling mag-iisa sa dilim. Sa gitna ng katahimikan naramdaman ni Clara ang unti-unting paghupa ng bagyo sa kanyang dibdib na pinapalitan ng isang kakaibang uri ng pag-asa. Marahang nagtanong si Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang himig ng pagpapagaling na bumulong sa gitna ng gabi. Saan mo gustong magsimula muli, Clara? Ang katanungang iyon ay hindi lamang nag-iwan ng isang pangako ng bagong bukas, kundi isang hamon kung handa na ba siyang tuluyang bitawan ng kahapon upang yakapin ang isang hinaharap na puno ng tunay na pagmamahal at kapayapaan. 2 taon ang mabilis na lumipas na tila ba isang ilog na dahan-dahang humuhugas sa mga malulupit na alaala ng nakaraan. Ang La Esperanza ay hindi lamang muling nakatayo, kundi naging simbolo na ng pag-asa at katatagan sa buong bansa. Sa loob ng bawat kahon ng tinapay at bawat amoy ng mainit na ensaymada, ay nananahan ang kwento ng isang babaeng piniling bumangon mula sa kanyang sariling pagkawasak. Si Clara ay hindi na ang mahiyaing asawa na nagtatago sa anino ng iba. Siya ay naging isang matapang na pinuno, isang mapagmahal na ina, at isang babaeng natutunang mahalin ang kanyang sarili bago ang sinuman. Sa loob ng madilim at masikip na rehas ng bilangguan ng buhay ni Dante, ay naging isang walang katapusang serye ng pagsisisi at pagdurusa. Ang kanyang muka ay mabilis na tumanda, ang kislap ng kasakiman sa kanyang mga mata ay napalitan ng kawalan ng pag-asa. Madalas siyang makatanggap ng mga liham mula kay Rosa na nakakulong sa ibang pasilidad, ngunit ang bawat sulat ay hindi naglalaman ng pangungulila, kundi ng matitinding sumbat at paninisi sa isa't isa. Sila ay naging mga bilanggo, hindi lamang ng batas, kundi ng sarili nilang mga konsensya. Sa panig ni Clara, ang patawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik ng tiwala, kundi ang pagpili na huwag nang bitbitin ang bigat ng galit sa kanyang puso. Pinatawad na niya sila sa pamamagitan ng tuluyang paglimot sa kanilang mga pangalan at sa sakit na idinulot nila. Isang maaliwalas na hapon, ang damuhan sa malawak na hardin ng kanilang bagong tahanan ay binalot ng kulay ng ginto mula sa papalubog na araw. Naririnig ang masayang tawanan ng 9 na taong gulang na si Maya habang hinahabol ang isang makulay na saranggola sa himpapawid. Kasama ng bata ang isang lalaking naging matatag na haligi sa bawat hakbang ng kanilang paghilom. Si Gabriel ay hindi kailanman lumisan sa tabi ni Clara. Ang bawat pagtingin ng doktor sa mag-ina ay puno ng labis na katuwaan, at para kay Maya ang lalaking ito ay hindi lamang isang kaibigan, kundi ang kanyang tito dad na nagturo sa kanya na ang tunay na pamilya ay binuo ng katapatan at hindi lamang ng dugo. Habang nakaupo sa ilalim ng malabay na puno ng mangga, dahan-dahang kinuha ni Gabriel ang kamay ni Clara. Ang init ng palad ng lalaki ay tila isang pamilyar na tahanan na nagbibigay ng walang hanggang kapayapaan. Inilabas ni Gabriel ang isang maliit na kahon
at ipinakita ang isang simpleng singsing na may maliit na hiyas na kumikinang nang tamaan ng huling sinag ng araw. Hindi ito para italika sa isang tungkulin, Clara. Ito ay pangako na sa bawat umagang darating ako ang magiging unang sandigan mo at sa bawat gabing madilim, ako ang magiging liwanag mo. Ang malambing na pahayag ni Gabriel na nagpadala ng matinding kilig sa buong pagkatao ni Clara. Sa isang pagkakataong yon, walang takot na idinampi ni Clara ang kanyang labi sa labi ni Gabriel, isang halik na selyo ng kanilang bagong simula puno ng tamis at pangako ng isang bukas na wala ng laso ng pagdududa. Ang buhay ay hindi laging madali at ang mga lamat ng nakaraan ay maaring manatili. Ngunit natutunan ni Clara na ang mga sugat na yon ang nagpapatibay sa kanyang kaluluwa. Ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pagiging manhid kundi sa pagtanggap ng bawat sakit at paggamit nito upang mahanap ang tunay na kaligayahan. Ang pag-ibig ay hindi isang sakripisyo na sisira sa iyong pagkatao, kundi isang banal na puwang na bubuo sa iyo muli. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw at ang himpapawid ay nagkukulay lila ang pamilyang binuo mula sa abo ng pagtataksil, ay nanatiling magkayakap, handang harapin ang anumang hamon, dahil alam nilang ang pinakamahalagang katarungan ay ang pagkakaroon ng isang pusong payapa at isang pag-ibig na walang hanggan.